Alalagot, VP Sara, malaking pasabog, lihim binunyag, PBBM, tamba na taranta, cheese nilaglag. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera. Makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. At Parang dito, no, nabisto ni BP Sara yung ganun. Parang syempre, kung may hocus-pocus man na nangyayaring ganun, syempre, ito nakasisilip tayo na itong tao na to. Parang ganun. Si BP Sara lumalabas ngayon na masama. Siya na nga gustong resolbahin yung problema na yun, eh, siya pang ano, wala tayong magagawa, mga katunay. wala akong nakitang pagbabago. Ayun. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And yun So wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Hindi. VP Sara, Ayun, si Sir Badong, dahil po sa mga revelasyon, 2 pasabog na po. Ngayon daw, may pangatlo ng pasabog. Oo, napanood ko yung revelasyon ni VP Sara. No? Talagang nagsasalita na talaga siya. Sa 2 pasabog po, hindi na po umubra na nagpapakyut lang po si Quezon Escudero. Ngayon po, no? Siguro napagsabihan, putya, para saan pa na ikaw ay Senate President kung hindi ka atake? Umatake na rin po. Okay na yan. Okay na po yan. Kulang kayo. Umatake na po ang bagong attack dog versus Sara Duterte. Walang iba kundi si Chis Escudero. Siyempre, siraan ang mga Duterte. Hindi po kami, ano po ba pinagsasabi nyo? Babanatan nga natin si Chis. Bakit naman kami kakampi kay Chis? Kilala na namin si Chis, pero ngayon po lumantad si Chis na siya po ay attack dog na. Tama nga naman. Ba, attack dog na, ba? Ako. Umaatake na si Sara Duterte. Narindi po sila. Noong May tahimik, kailangan talagang, gawin niya yun. Minsan, kahit sabihin na labag sa kalooban niya, talagang kailangan gawin niya yun. Wala, syempre, sino ba naman ang naglagay sa'yo dyan? Diba? Hindi ka naman pwedeng magsalita ng laban dyan. Diba? Gigisahin mo sila sarili nilang mantika. si Sara Duterte, binabanata nila. Ano ba naman yung si Sara Duterte? No comment sa lahat. No comment sa lahat. Natural. Parte pa siya ng administrasyon. No? Tahimik siya nagtatrabaho. Tatanungin niyo siya ng mga trabaho ng ibang departamento. Natural, tatahimik siya. Oo. Pero ngayong hindi na po siya parte ng administrasyon, makakaasa po kayo. Yung panalangin ninyo, marami kayong panalangin na pag pinagbigyan kayo, nagagalit kayo. Yun kasi yung tipo na nung dati nandoon pa siya sa administrasyon, no? Hindi talaga siya pwedeng magsalita. Kahit gustong-gusto niyang may sabihin siya, hindi pwede. 'Di ba? Syempre, unang-una kahiyaan na lang 'di ba? Kahiyaan. Doon na lang tignan natin kaibigan ko si PBBM. Parang ganoon, 'di ba? Wag na yung mga dahil unity team tayo, wag na 'yon, labas na natin 'yon. Sa pagiging magkaibigan na lang siguro. Syempre, hindi siya basta-basta bibitaw ng ganun. No? Kaya iniiwasan niya na lang na magkomento. Kasi kaya sinasabi niya, no comment siguro, di ba? Kasi kung magsasalita siya ng kahit baka madulas siya eh. May iniiwasan dun eh. Syempre, pag nadulas siya, is magiging malaking topic na naman yon. Kita nyo nga yung umaten siya nung ni Kibuloy. Di ba, napatawa lang siya ng konti o naging naging topic na, uminit na, tapos lumabas na masama na siya nun. 'Di ba?
Kaya ang hirap ng kalagayan ni VP Sara noon. No? Ngayong wala na siya sa administrasyon, is malaya na siyang makakapagsalita at eto nga, no, naghahayag na siya kung ano yung mga nangyayari. 'Di ba? Isa-isa niya nang sinasabi. Nagugulat na lang tayo at talagang tinututukan siya. Ngayon nagagalit naman yung iba, bakit nagsasalita na ngayon to? 'Di ba? Sa mga sinasabi ni VP Sara, nagagalit, nagsasalita na siya kung kailan ganyan, is nagagalit sila. Nung tahimik si VP Sara, nagagalit sila. Ngayong nagsasalita, nagagalit pa rin. Hindi natin alam kung saan siya lulugar. Hindi niya alam. Gulong-gulo na yung isip niya. Oh, baka mamaya sabihin ni VP Sara, sige, hindi na naman ako uli magsasalita. No comment na lang uli. Malamang ko sasabihin, kita mo tong Sara Duterte na to, hindi nagsasalita. 'Di ba? Ganyan na naman ang sasabihin sa kanya. O saan siya lulugar? Mas mainam na magsalita na lang siya, i-voice out niya kung ano yung nararamdaman niya at kung ano yung nalalaman niya. 'Di ba? At eto nga, hinahayag niya sa taong bayan. Siguro naman, hindi naman sa paninira ang sinasabi ni VP Sara. 'Di ba? Dati sinasabi nyo, bakit hindi Kumbaga malaking tulong yung sinasabi ni VP Sara na ganyan. Kung meron siyang inilalantad o sinasabi, 'di ba? Mas maganda kung ano yung pagkakamali na sinasabi doon sa sinasabi ni VP Sara is itama. 'Di ba? Itama nung mga tao na 'yon. Halimbawa, nung nasa government. Itama natin kung ano yung pagkakamali na 'yon. Mas maganda nga sa sinasabi ni VP Sara, nalalaman yung pagkakamali nila. 'Di ba? Yung pala yung pagkakamali namin. Kailangan talaga gawin namin ng maayos na to. Mas malaki pa nga yung tulong. Dapat ginagawa nga nilang basihan yun eh. 'Di ba? Hindi dahil sa sinasabi, sinisiraan tayo nito. 'Di ba? Hindi naman siguro para gawin niya yun, nasirain. 'Di ba? Hindi naman ganun. Dahil talagang parang sisirain niya na yung pagkakaibigan nila noon. Pero hindi naman, nakikita naman natin na hindi masyadong nagkokomento, hindi naman nagkokomento ng masama si VP Sara sa presidente natin ngayon. 'Di ba? Ang sinasabi niya lang siguro yung mga nangyari, may mga nangyaring ganun, 'di ba? nagsasalita si VP Sara? No comment siya palagi. Ngayon nagsasalita na. Bakit salita siya ng salita? Walang paglalagyan sa inyo. Yun yung sinasabi ko. Pag tahimik si VP Sara, galit kayo. Mm. Pero kapag si VP Sara nagsalita, hindi nyo kayang sagutin. Dito pa lang po tayo sa mga sagot. Natural po, si Chis Escudero. Akala natin, ano kaya si Chis Escudero? Ano kaya gagawin ni Chis Escudero? Ako, matagal ko nang alam. Kaya yan Senate President. Kaya nilagay yan ng Senate President para, alam nyo na. Ngayon po, lantad na lantad. Para mag-i-attack dog laban sa mga Duterte. Hindi kaya ni Subiri. Hindi kaya ni Subiri kasi taga Mindanao si Subiri. Hindi kaya ni Subiri kasi siyempre, alam niyo naman si Subiri. Kumbaga kalugar. Parang ganun. Very friendly. Pero ito po si Escudero, nagsimula na po. Yung, Kasi kaya rin naman natanggal talaga si Subiri dahil syempre, hindi natin kontrolado to. Parang ganun. Ganun naman kasi, kaya naman natanggal din yung iba eh. No? Hindi kontrolado ng mga masasamang espiritu. isang araw, pasimple pa lang siya eh. Yung sa ICC, no? Sinisimplihan niya pa lang. Dapat ang sagot bilang bilang Senate President, hindi dapat pumasok yung ICC dahil wala silang jurisdiction. Ngayon, nililito niya na yung tao eh. Nakikilito siya eh. Di ba? Hindi natin alam kasi nung araw, hindi pinadakip yung mga senador habang nasa session. Walang pakialam yung session nyo. Ang usapin ng ICC ay usapin ng jurisdiction. Bakit nagbabago kayo na ngayon ng mga pinagsasabi? Simple lang yan. May jurisdiction ba yung ICC sa Pilipinas o wala? Lahat kayo nagsasabi walang jurisdiction. O bakit nyo papapasukin? Bakit nyo i-entertain yung warrant of arrest? Porkit na magsaserve Interpol, palagay na natin i-serve ng Interpol. Still, sino po yung nakapirma sa warrant of arrest kung sakaling may dumating? ICC. Hindi nga natin dapat kinikilala yung ICC. Nililito na. Kasama na si Chis Escudero sa pagkalito. Pero nung umatake si VP Sara, dahil walang may kakayahan dito sa gobyerno na to, naunang umatake yung mga attack dog sa Congress eh. Pero pambantan. Hindi, kung tutusin kasi, malabo talaga silang magsalita ngayon pag tungkol sa mga ganyan. Labas sila dyan eh. Yung iba kasi nandiyan dyan na, siyempre, sa katungkulan, takot lang nila yan. Kaya hindi na pwedeng hindi na tayo pwedeng mag-isip na marami bang kakampi sa mga Duterte. Kasi talagang kung maghahanap ka diyan sa mga politiko nakakampi sa kanila, bilang mo sa daliri mo eh.
Bilang mo kung sino. Hindi mo masasabi na lahat yan o karamihan dyan, ganito. Hindi. Siguro sa taong bayan, makakaasa ka na suporta sa Duterte. Ganon, sa taong bayan. Pero dyan, sa mga ilan lang dyan. Talagang malalakas na ang loob ng mga yun. Kasi karamihan talaga, syempre, tatahimik ka eh. 'Di ba? Maaaring ang maging kapalaran mo, yung naging kapalaran ng mga lumaban na talaga. Ganun ang magiging kapalaran. Yun ang iisipin mo, syempre. Ayaw mong mawala sa posisyon mo, pinaghirapan mo yan. 'Di ba? Tapos mawawala ka na lang basta-basta. Kaya, unawa natin kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon. Kasi mga tao ba nagtatanong, kita mo sila parang wala silang ginagawa. Di ba? Parang pag may mga gantong issue na lumalabas, hindi nila pinag-uusapan o inaano. Eh, alam nyo na yun, Diyos ko matik. Hindi na sila magkasalita niya. Pero pag Duterte ang usapan, go! Go! Parang gano'n. Yan naman si BP Pero Sara. kita nyo, pag nasa posisyon na uli ang Duterte, o yung mga Duterte naman talaga, hindi naman nila pag-uusapan, tahimik na naman din sila niyan. Artistahin eh. Mahilig mag-selfie. Anak ng tinapay, ang atake ninyo, mahilig mag-selfie. Kailan pa naging masama yung mahilig ka mag-selfie? Ikalawa nilang atake. 125 yan, 125 yan. Inaatake po nila yung sinasabi ni Sara na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. Vice President Sara Duterte squandered 125 million confidential funds in 11 days in 2022. 2024 na po, hanggang ngayon hindi nyo pa malutas. Yun nangyari noong 2022. Okay. Paliwanag natin sa nagtatanga-tangahan ng mga dilawan at kakamping at lahat po ng mga BBM supporters. Kawawa naman kayo. Alam po yan ng mga leader nyo sa Kongreso. Ang Kongreso po, hindi po majority lang. Halos lahat na ng congressman. Ilan na lang po natira kay Duterte. Lahat po ng congressman, kakampi po ni BBM, kakampi po ni Martin. Malamang yan. Lahat ng mga congressman, yung mga attack dog na congressman, inaatake yung 125 million. Okay. Thank you very much kay Gregory sa 5,000. 11 days sa inyo, billion, daily na wala lang. Okay. 125... Kasi kung hindi sila kakampi sa kung ano ang administrasyon ngayon, hindi sila makakaporma, hindi sila makakahingi na gusto nila hingiin. Di ba? Oh, takot lang nila. Pero kung ikaw talaga malakas loob mo, no? Laban kung laban, no? 'Di ba? Parang gano'n. Pero bihira ka makakakita niyan. Kaya nga ako excited talaga ako sa kung sino yung makikita ko doon sa ng mga Duterte. Ayaw nyo naman kasi mga katunay sabihin sa akin kung sino senator ng mga Duterte. Yung tatakbo sa 2025, doon mo malalaman talaga kung sino talaga yung mga palaban. 'Di ba? Kasi kapag kumampi sila sa mga Duterte, ibig sabihin nun talagang palaban sila, handa silang sumuway sa kung ano ang inaano ng administrasyon, di ba? Ipaglalaban nila, syempre Duterte sila eh. Sinuportahan nila yon, doon sila pumanig. Doon natin malalaman talaga. No, kaya doon ako nagiging excited kasi nakita ko na yung ni Marcos yung senatorial lineup niya. Sa mga Duterte na lang. In 11 days, yung 1.4 billion ayaw niyong pag-usapan, di ba? Pero tsaka na muna natin, mamaya natin titirahin yan. Paulit-ulit kayo sa 125. Alam niyo ba na pwedeng i-impeach si Sara Duterte kung may kasalanan talaga sa 125? Ko pinatunayan na ng COA na inosente siya Mariosep. Kasi 125 million, ang kaso po ng 125 million, plunder. No? Ang plunder po, matindi po yan, non-bailable. Oo. Pag mga ganyan po ang kaso mo, Daming pwede nakulong dyan. kang impeach. Okay? Tayo po, pwede nating impeach si BBM, pero kontrolado nila yung Kongreso. Mahihirapan ang mga pro-Duterte na impeach si Ay, BBM. totoo yan. Diba? Kung Kongreso, kapag panig, mahirap talaga yan. Kahit isigaw ng impeach, hanggat ang Kongreso talaga is talagang nakapanig doon. Diba? Walang magagawa talaga. Dahil ang impeachment po ay kung sino may control sa Kongreso. Si Sara Duterte, kung totoo yung sinasabi ninyo na mayroong ginawang kalokohan, squandered, sabi nga, kayang-kaya nyong i-impeach yan. Oo, mabilis yun. Majority kayo eh. Bakit wala pong impeachment? Kasi magmumukha kayong tanga. Bakit po magmumukha kayong tanga? Wala Kasi kasing mauugat. ebidensya Paano ba nagkaroon ng 125 million? Humingi si BP Sara ng 125.
Binigyan siya. Pag binigyan ka ng pondo, government employee ka, government institution ka, government agency ka, humingi ka ng pondo, kinakailangan mo yung magastos within sa taon. Alam niyo po ba sa totoo? Yung 11 days na nagastos ni BP Sara kasi binigay sa kanya December na. December na binigay, nagastos pa rin. Sa totohanang buhay po, binibigyan po ng award yung mga ganun. No? Binibigyan po yan ng award. O kasi kung saglit mo lang ginastos yun, ibig sabihin may pinuntahan talaga yun. Di ba? Tsaka makikita naman yun kung walang pinuntahan yung ibinigay sa kanya. Di ba? Malalaman yun. Nasaan yung mga ebidensya na sinasabi nila na walang pinuntahan yun, kinurakot niya yun. Di ba? Ilabas nila. Di ba? Wala naman silang nilalabas eh. Oh. So, ibig sabihin, yung pondo na binigay kay VP Sara is malinis na nagamit niya. Nagamit niya yon sa taong bayan. Nagamit niya sa pangangailangan sa paglilingkod niya. 'Di ba? Kasi kung yan, binulsa niya, ay, Diyos ko naman, 11 days, kung ikaw naman magsha-shopping ka lang, 125 billion. Diyos ko naman, hindi pa mauubos yun. 'Di ba? Ano pinagbibili niyan? 10 kotse na tagsa 10 milyon? O 20 coaching gano'n. Pwede, di ba? Makikita nyo, mga bago kotse ni BP Sara, ang dami. 20. Di ba? Humingi ka ng pondo, binigyan ka ng pondo, ano po ang mali? Pag yung pondong yun, hindi mo ginastos. Bakit? Ayun. Nag-aaksaya ka ng pera ng taong bayan? Oo, hindi mo ginastos. Tipong sinusubi-subi mo lang, no? Nakatago lang, hindi mo ginagamit. Di ba? Parang bigas lang yan, eh. Nagkaroon ng kalamidad, hindi inilalabas eh, no? Pero may magbibigay ng mga bigas. Parang may mga ganong senaryo, di ba? Nabubulok na lang. Tapos kapag eleksyon sa kanila labas. Humingi ka ng pondo, hindi mo ginastos? Naintindihan nyo? Humingi siya ng pondo, binigyan siya ng pondo, ano ang wag tayo maghinala. Lahat legal. Humingi siya legally ng pondo. Binigyan siya ng Pangulo. Hindi illegal yung ginawa ng Pangulo. Legal yung ginawa. Wala nagsasabing illegal yung ginawa ng Pangulo. Nakakalimutan nyo, galing yan sa pondo ng Pangulo, humingi yung Vice President. Sagutin na natin ang isahan para mawala na yung mga katangahan ng mga to. Humingi ka, Vice President, ng legal na paghingi. Ang Pangulo, wala naman nagko-question ng paghingi niya eh. Wala rin nagko-question na binigyan siya ng Pangulo. So Si legal. PBBM nga, hindi nagko-question eh. Sila, question ng question. Wala nga tayo naririnig na sinabi ni PBBM tungkol sa 125 million na binigay niya kay BP Sara eh. Kung meron talagang dapat magkomento dyan, dapat si PBBM eh. Kaso hindi naman din siya nagsasalita ng ganun eh. Di ba? Wala namang sinasabing masama. Oh, pero yung mga masasamang espiritu, sila yung banat ng banat kay BP Sara. Gusto naman oh. Pareho. Humingi ng legal, binigyan ng legal. Pag binigyan ka ng legal, kinakailangan mong gastusin ng legal. Tanong, binibintang po ba nila na gastos ng legal? Hindi po. Ano ang binibintang nila? Ginastos ng 11 days. Binigay nyo December eh. Natural gastusin ng buo yun sa December. Bakit po? Bawal na yung gastusin sa January. Galing po ako sa gobyerno eh. Alam niyo po ba yung ginawa ni BP Sara? So, kailangan talaga, bago matapos ang December, magastos mo yun. O kung December nga naman binigay, kailangan mapapag-isipan ka pag January na. Ang dami natin nalalaman kay Sir Badong. Kaya iba talaga pag ikaw sa gobyerno ka nagtatrabaho talaga. Sara, sa tunay na buhay, May karanasan ka inaawardan dun. po yun. Napakagaling mo. Hindi mo pa. Nalaman mo na kung ano yung pagkakagastosan, babayaran na lang. At tanong, may illegal po ba sa paggastos sa hiningi mong pondo? Pag po ba yung pondo na hiningi mo ng legal, binigay sa'yo ng legal, ginastos mo ng legal, may illegal po ba? Wala, panay legal yun. Di ba? Kaya nga Wala wala po siyang legal. sabit Kanina lang dun po nagkaroon ng illegal. Ultimo ang COA, nagpapatunay na eh. 'Di ba? Linaw-linaw. Inosente siya. Sa mga utak ng illegal. Utak nyo kasi illegal eh. Kaya naghahanap kayo ng illegal. Hanggang ngayon, 2 years, ang bilis nyo magsampa ng kaso eh. Di ba? Ang bilis nyo magsampa ng kaso kung kani-kanino eh. Si Duterte nga, sinabihan lang na si Franz Castro, kinasuhan eh. Pwede nyo pong kasuhan. Pwede nyo nga impeach si Sara Duterte. Bakit hindi nyo ginawa? Kasi walang ebidensya.
'Di ba? At alam nila na tama naman yung naging proseso. Kasi walang illegal na nangyayari. Pinapahiwatig nilang. Hindi na po bobo mga Pilipino. Bakit hindi bobo mga Pilipino ngayon? May mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila ng totoong nagaganap. Ang dami yung congressman, wala nang hingi. Wala nang hingi sa COA. COA, pengi nga report, saan ba ginastos ni BP Sara yan? Malamang merong humingi. Malamang wala sila nakita. Mm. Sa tingin nyo, yung mga yan, mahilig manilip, hindi nila hihingin. Hiningi na Hihingi yan. Siyempre. nila yan. Wala silang nakita. Kaya kayong mga Yun ang mahirap, yung mga akusasyon na ibinabagsak sa kanila is wala talagang katibayan. Yun ang matindi ron eh. Hindi ka, ang pangit kasing mag-akusa ka ng wala kang sapat na katibayan. Yung puro salita lang, puro ganun lang. No, hindi para ano kasi magiging kalalabasan yan is paninira na lang talaga eh. No, ngayon kung may ebidensya talaga sila na gano'n, mas maganda. O ilabas nila. O para maging mabango pangalan nila. Eh kaso nga lang sa ginagawa, sisiraan mo yung isang tao, wala ka namang ebidensya, eh di pumapangit yung pangalan mo. Ikaw ang nasisira, hindi siya. 'Di ba? inuuto lang na mga yan. Pag sinabi nila na 11 days ginastos, ano ngayon? Eh, yung 20 million ngang paglamon eh. Hindi kayo nag-question eh. Isang oras lang nilamon ng mga walang hiya eh. Sa zona eh. 20 Oo, million, ang laki-laki, grabe, no? Naku. Ang hiya kayo. 20 million, lalamunin nyo ng isang oras habang naghihirap yung mamamayang Pilipino. Yun. Hindi ba kawalang hiyaan yan? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales na binigyan natin ng reaksyon. Comment na po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.